Sa gitna ng kinang ng disyerto, isang dambuhalang bakbakan ang nakatagdang yumanig sa mundo ng boxing sa darating na December 27. Ang bansag na invincible o hindi matalo-talo ay tila naging permanenteng titulo na ni Naoya Monster Inoue. Ngunit para sa batang Mexican fighter at walang talo na sa Alan Picasso, mayroong isang paraan upang durugin ng halimaw ang matibay na depensa. Sa darating na showdown sa Saudi Arabia na may titulong The Ring 5, Night of the Samurai, tatangkain ni Picasso na gawin ng hindi pa nagawa ng sinuman ang tuluyang pigilan ng dominasyon ng undisputed world champion. Sa taong 2024, ipinamalas ni Inoue ang bilis ng kanyang paakyat sa bawat dibisyon, bagamat nakaranas ng knockdown sa mga laban ni Luis Neri at ni Ramon Cadenas na patunayan ng hapon na ang kanyang recovery at lakas sa higit pa sa normal na boksingero. Sa kanyang huling laban kontra kay Murodjon Akhmadaliev, ipinakita ni Inoue na kaya rin niyang maglaro ng mahabang laban na hindi nawawala ang kanyang bagsik. Nadiskubre ko kung gaano kahirap ang hindi magabol ng knockout. Ang kakayang tumagal at dali ng laban sa desisyon ay isang magandang bagay para sa akin, ani ni Inoue. Sa loob lamang ng isang taon mga kwento, 4 na beses sabak sa laban itong si Inoue, isang pambihirang aktibidad para sa isang world-class champion. Ito ang pundasyon ng kanyang pagiging superhuman, ngunit ayon sa kanyang kampo, ito rin ang nagpapatunay na ang kanyang dedikasyon ay walang kapantay. Habang ang karamihan mga kwento sa mga laban ni Inoue ay naganap siya ng buta sa kanyang opensa, ibang landas ang tatake ni Picasso. Sa kanyang panayam sa Esquire de Azo, inamin ng 25 anyos na boksingero na mahirap humanap ng kainaan sa isang perpektong manlalaban. Sa halip na magipagsabayan sa lakas, ang focus ni Picasso ay ang mga sumusunod. Una, mental sharpness, pananatiling alerto sa bawat segundo dahil sa bilis ni Inoue na baguhin ang daloy ng laban. Pangalawa, defensive mastery, paggamit ng kanyang tangkad na 173 cm at nasa 178 cm ang kanyang reach upang panatilihin ang distansya. Ang adaptability, handa siyang baguhin ang kanyang estilo, depende sa sitwasyon sa loob ng ring. Sa halip na maganap ng kainaan kay Inoue, niisip namin ang pagpaglaban gamit ang depensa. Gagamit kami ng mahusay na depensa at hayaan ang laban umusad ng natural, payag ni Picasso. Bagamat mayroong 32 wins at 1 draw, kapansin-pansin na meron siyang 53.13% lamang ang knockout rate ni Picasso at meron siyang 17 knockouts. Dahil dito alam ng kanyang kampo na ang pagpapalitan ng suntok ng harapan ay isang panganib. Ang kanilang optimal solution ay ang pag-score sa pamamagitan ng mga counter-attacks habang pinoprotektahan ng sarili. Bilang isang estudyante sa prestiyosong National Autonomous University ng Mexico, gagamitin ni Picasso ang kanyang talino sa kanyang preparasyon. Inihalin tulad niya ang pagharap kay Inoue sa pagpapatakbo ng isang Formula 1 car na kung saan ang bawat galaw ay dapat eksakto at walang puwang para sa pagkakamali. Ang sandaling matamaan ako ng unang suntok, doon ko malalaman kung anong dapat kong gawin, sabi ni Picasso. Hindi lagi nangyayari ang plano sa loob ng ring, lalo na kung ang kalaban mo ay si Naoya Inoue, dagdag pa niya. Mga kakwento, malapit na ang petsa ng laban, December 27 sa Riyadh. Ang tanong na nanatili sa isipan ng mga eksperto, sapat na ba ang matibay na depensa upang patumbahin ang isang monster o ang depensang ito ay magsisilbi lamang na harang bago ang tuluyang pagguho ng kuta ni Picasso? Sa December 27, masasaksihan ng buong mundo kung ang sining ng depensa ay mananaig laban sa lakas ng samurai ni Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan
maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.